Magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Muli ngayong gabi, tayo naman po ay mag-aral ng ating Biblia, ang mga salita ng Diyos na iba na naman po ang paksa na atin pong talakayin sa gabing ito. Ang paksa po natin ay pinamagatang paano tayo maging alagad ni Kristo. So ito po ay isang napakagandang talakayan ngayong gabi sapagkat napapansin ko po na kailangan natin na maging tunay na alagad ng ating Panginoong Hesus. Pero bago po yan natin simulan, tayo po muna ay yumuko sa panalangin. Dakila naming Ama, sa gabing ito, amin pong dalangin na maintindihan namin ang pagiging alagad namin sa inyo bilang aming Diyos at maunawaan namin ang kahalagahan ng pagsunod, pagtupad ng inyong mga salita at maipakita namin ang tunay na pag-ibig bilang tunay ninyo ng mga alagad. Pagpalain po ang mga nakikinig na maunawaan kasihan ng Santong Espiritu, buksan ang aming mga pag-iisip na ito'y malinaw na aming maintindihan. Ito'y aming dalangin, alang-alang sa aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ang pagiging alagad ni Kristo ay isang napakahalaga sa ating buhay sapagkat gusto natin na tayo ay mga Kristiyano, nais din ni Kristo na tayo ay mga tunay na tagasunod niya. Ngayon pong gabi, mayroon pong 5 hakbang kung paano po tayo maging tunay na alagad ni Jesus. Ang una po dito, mga kapatid ko, mga kaibigan, ay tanggihan ang ating sarili. Kung mga panahon na tayo po ay walang ibang pinagmamalaki kundi ang ating mga sarili, ito ay tinuturuan tayo kung paano po natin tanggihan ang ating mga sarili bilang mga tunay na alagad ni Jesus. Sa talata po ng Biblia ay makita po sa Luke chapter 14 verse 33. Ano po ang sinabi ng Biblia tungkol po sa pagiging alagad at pagtanggi sa ating mga sarili para maging tunay na alagad? Ang sabi po ng Biblia, kaya nga kung ang sinuman sa inyo ay hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay hindi maaring maging alagad ko. Ibig sabihin, kapag tayo po ay hindi tinatanggihan yung ating sarili, sabihin, higit nating inibig, pinapahalagahan ang ating sarili kaysa Diyos, hindi tayo pwedeng maging alagad ni Kristo. Tanggihan ang sarili. Kapag tayo po ay nag-iisip kung anong dapat gawin, madalas, kapag nakapagbigay tayo, pinupuri natin ang ating mga sarili. Tinataas natin ang ating mga sarili. Pero kapag ikaw ay gusto ni Kristo na maging tunay na alagad, dapat kalimutan yung ating mga sarili. Tanggihan yung ating mga sarili. Yung pagpapahalaga sa sarili ay hindi natin isakabuhayan. Bagkus tayo ay magpakumbaba ng ating mga sarili sa harapan ng Diyos. So, mahalin ang Diyos sa higit kung meron tayo, dapat mahalaga ang Diyos kaysa kung anong meron tayo. Pagkatapos, mahalaga ang Diyos na higit sa kayamanan natin. At mahalin natin ang Diyos sa higit sa ating sarili para ito ay ating tanggihan. Yun po yung una. Pangalawa ay pasanin ang cross araw-araw. Ang Biblia ay binanggit po sa Luke chapter 9 verse 23, ganito po ang sinabi. At sinabi niya sa lahat ng mga ang sinumang tao ay sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross araw-araw at sumunod sa akin. Alam po ninyo, ang pagpasan sa cross ay hindi po yan literal na araw-araw ikaw ay dala-dala mo yung cross na mabigat. O kaya literally, gagawa ka ng kahoy, pagkatapos
buhat-buhat mo yung kahoy, hindi po yun ang ibig sabihin. Yun po ay literal. Ang gusto po ng Diyos, ang pagpasan na hindi lang yung pagtanggi sa ating sarili, na higit na pinapahalaga natin ang Diyos dapat sa ating sarili, pagkatapos yung pasanin ang cross araw-araw, ay yun pong mga pasakit, yung mga paghihirap. Nakagaya rin naman ni Kristo ay siya'y nakaranas ng matinding pag-alipusta, kahirapan, mga pagpapahirap ng mga tao sa kanila, yung inako niya ang buhay ng mga tao na sila'y mga makasalanan, pero inako ni Kristo ang kamatayan na naranasan niya. Yun po ay mga pasakit, yun ay mga paghihirap. Ang sabi ng Panginoon, tiisin po natin yung mga paghihirap, yung mga pasakit na atin pong dinadanas. Pagkatapos po nito ay magbubunga po ito ng pagtitiis sa atin, lalo na sa ating paghihintay sa ating Panginoon bilang tayo ay kanyang mga alagad. So yun po yung pangalawa. Ang pangatlo ay mahalin ang Diyos na higit sa ating pamilya at higit sa ating sariling buhay. Alam nyo, mga kaibigan, ang pamilya po natin ay pinagkaloob po ito ng Diyos. Diyos din po ang pinagmulan ng pamilya. Kaysa pasimula, ang itinatag ng Diyos ay yung pagsamba sa Diyos sa araw ng Sabat at saka yung pamilya. Ang Diyos ang pinagmulan ng ating pamilya. So mahalaga ito para sa atin at mahalaga din ito para sa Diyos. Kaya nga ang sabi niya sa talata ng Biblia sa Luke chapter 14 verse 26, malinaw po na sinabi dito na kung ang sinuman tao na pumarito sa akin ay hindi napupuot sa kanyang sariling ama, sa kanyang sariling ina, sa kanyang kapatid na babae at sa kanyang kapatid na lalaki at sa kanyang anak na babae at lalaki, ay hindi siya maging alagad ko. Yun ay pamilya. Mapansin ko niyo sa talata, pamilya po ang pinag-usapan, yung nanay mo, yung tatay mo, yung kapatid mo, yung anak mo, buong pamilya yan. Kaya ang sabi niya, kapag hindi ka napupuot sa iyong kapatid, ama, ina, ay hindi ka maging alagad ni Kristo. Pinapatunayan lang po dito, mga mahal na mga kapatid, ang ating pamilya ay kaloob ng Diyos. Ang ating pong unahin ay ang Diyos na higit sa ating pamilya. Kasi yung Diyos na nagkaloob sa mga pamilya at sa ating sariling buhay, Diyos din po ang pinagmulan nun. So dahil siyang pinagmulan, dapat niluwalhati natin ang Diyos doon sa pasasalamat sa mga bagay na pinagkaloob niya sa atin. Yung pamilya, yung ating sariling buhay, yung dapat ay inuuna natin ang Diyos kaysa pamilya at sa ating buhay. So yun po yung pangatlo, na kapag ginawa po natin yun po tayo ay maging alagad ni Jesus. So pang-apat, ang sabi po ng Panginoon sa John 8 verse 31, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong yaon na sumampalataya sa Kanya, kung kayo'y nagsipanatili sa aking mga salita, ay maging alagad ko kayo. So sa madaling sabi, pinaunawan ng Diyos sa ating mga mahal na mga kaibigan, na kapag ikaw ay tunay na alagad ni Jesus, dapat manatili ka, manatili ako sa pamumuhay sa salita ng Diyos para maging alagad ka niya. Pinaalala nga ng Diyos sa atin sa Apokalipsis chapter 3 verse 1 na mapalad ang bumabasa at tumutupad sa mga nakasulat sa salita ng Diyos sapagkat malapit na ang pagtubos nila. So patunay po ito na kapag ikaw ay alagad ni Kristo, hindi lang salita, yung salita ng Diyos na binabasa mo lang siya, samantalang hindi mo naman siya ginagawa, walang kwenta yun. Ang sabi ng Diyos, pag sinabi niyang manatili tayo sa kanyang mga salita, ibig sabihin, mamuhay tayo sang-ayon sa salita ng Diyos.
So napakalinaw po mga mahal na mga kapatid ko na hindi lang po tayo tinatanggihan yung ating sarili, hindi lang po pinapasan yung ating cross araw-araw, hindi lang tinitiis natin yung cross araw-araw, yung mga pahirap, hindi lang yung mahalin ang Diyos na masigit, mahal natin ang ating pamilya at ang ating buhay, hindi lang yung namumuhay tayo at manatili sa Kanyang salita, kundi yun pong panglima ay yun pong magmahalan kayo sa isa't isa. Alam nyo, ngayong panahon ay akin pong napapansin na madalas ang mga tao ay mas gusto nila yung pagkain. Ano man ang sasabihin mo sa kanila about tungkol sa Panginoon, tungkol sa mga bagay na ginawa ng Diyos, hindi nila maintindihan hanggat ikaw ay may binibigay sa kanila ng pagkain, nagutom ang kanilang mga tiyan, na hindi na nila maintindihan kung ano ang gagawin nila sa buhay. Ito yung dapat ang panahon na nagbibigay tayo ng tulong sa mga tao. Ito'y tunay na pagpapadama ng ating pagmamahal sa mga tao na nangangailangan. Sinabi po ng Biblia, sa Juan 13 verse 35, John 13 verse 35, sabi niya, sa ganito'y makilala ang lahat ng mga tao na kayo'y maging alagad ko kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So malinaw po na sabi ng Panginoon, kapag ka ikaw ay may pag-ibig, ikaw ay alagad ni Jesus. So yung pag-ibig na yan ay hindi lang yung karaniwang sinasabi natin sa mga tao na mahal kita. Pero wala ka namang ginagawa sa Kanya sa panahon na siya ay nangangailangan sa iyo. Bakit? Ang sabi pa nga ng Diyos, mas higit na pinagpapala ng Diyos yung mga nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya po ang pagpapakita ng pag-ibig, mga mahal na mga kaibigan ko, mga kapatid ko, ay bahagi na tayo ay mga tunay na alagad ni Jesus. Kapag ipinadama natin, ginagawa natin yung pag-ibig na sa panahon na umiibig tayo kay Kristo, nagbubunga ito ng pagtulong sa ibang mga tao. Kaya po ngayon pong gabi, sana po ang 5 hakbang kung paano po tayo maging tunay na alagad ni Kristo ay ating maunawaan sa maliit na mensaheng ito na tayo rin naman ay may sa kabuhayan yung pagiging tunay na alagad. Ngayon pong gabi, nais ko pong imbitahan kayo na tayo po ay nanalangin. Dakila naming Ama, salamat po sa nais ninyong kami ay maging tunay ninyong mga alagad. Nais po namin na ang pagiging alagad na ito ay aming may isa kabuhayan. Na sa kabila ng dinadanas ng mga tao sa COVID-19 sa panahon ito, nariyan kayo upang ipaunawa ang inyong pagkalinga sa bawat isa sa amin. Na anuman ang mangyayari, nais ninyong tiisin namin ang mga pahirap, mga pasakit, sapagkat ang mga panahon ito ay may hangganan kung kami ay ang inyong tunay na mga alagad. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayo.